Good days mga lods, for today's video share ko nga sa inyo kung paano nga ba ako nag-aalaga ng crayfish gamit nga lang tong ating ano dito no, planggana or batsa saka mga PVC no. Ayan. Yan nga lang po yung gamit natin dito at hindi nga pala nilagay natin to sa hindi na arawan no. Yan, hindi na arawan. Yan. Yan natin siya lalagay. Ito nga pala yung mga craylings nung ating crayfish. Yan. So nakatago pa yung iba. Ayan, bagong palit nga lang po yan no. Or bagong palit ng kanyang shell. Ayun yung ano niyan. Yun po yung pinagbalatan niya, no? Ito nga pala yung mga nanay at tatay. Yan. At kapag bibili nga pala kayo ng crayfish, no? Mas maganda na sa farm kayo or doon mismo sa pinag-aalagaan nung bibili para makita nyo yung inyong crayfish kung malakas o mahina no. Papakita naman sa inyo yun para pagdating sa inyo is makasigurado kayong malakas yung crayfish nyo. Pero nakadepende pa rin yan sa pag-aalaga nyo or tubig na paglalagyan nyo mga lods. Kaya kailangan kapag mag-aalaga kayo ng crayfish is may prior knowledge nga kayo, meaning kailangan nyo munang pag-aralan yung mga hindi dapat at dapat gawin sa pag-aalaga ng crayfish, no? At palagi nyo nga palang papalitan yung tubig nyo kapag bago mangamoy, no? Or 3 days pa lang mga lods, palitan nyo na. Or 2 days. Ganun po yung ginagawa ko, no? Base lang po sa experience ko yun mga lods. At kung gusto nyo yung gayahin is para nga makatulong sa inyo. And then ang tubig ko nga palang ginagamit dito is galing sa balon nga no, or hindi siya nawasa mga lods. Yan. At may aerator nga pala tayo dito na nilalagay para sa oxygen ng ating mga alaga no. At ang gaano nga ba kataas no, kapag sa mga breeder ganyan no, ganyan tubig niya. Yan. Hindi lagpas lang ng konti sa may PVC na bilog no, para nakakaahon din sila at nakakahinga rin sila sa hangin no, dahil humingi rin yan sa hangin sila mga lods. At pagka mga craylings naman ganyan lang yung tubig na nilalagay ko no, base lang din yan sa aking experience kung paano ko nga ba nilalagay ang aking mga craylings no. Yan. At ang pagkain nga pala natin na inaano dito, nilalagay is PO2. Yung sinking pellet nga mga lods no. Yan yung nilalagay natin dito. Tapos nilalagyan ko lang din sila ng dahon. So saan ko nga ba kinukuha yung dahon na yun? Papakita ko sa inyo no. So ayan, dito nga pala tayo kumukuha ng tuyong dahon. Yan. Sa puno ng hagupit. Yan. Yung parang magaspang yung dahon niya no. Yan. Yung ginagamit pang liha sa mga upuan. Ito. Yan. Yan yung nilalagay natin doon para kainin ng crayfish nga natin no. Yung mga tuyong dahon lang po yung mga nilalagay ko no.
At kailangan nyo nga rin pala ng mga takip loads yung inyong mga alaga dito. Yan, katulad nyan. May net yan mga loads na pang takip nga dito sa ating palanggana para hindi nga siya kunin ng mga pusa or mga daga, aso, no? Baka paglaruan sila, kunin sila dyan. At para ligtas sila, no? At nalililiman din sila mga loads. Ganon din yun, no? Basta may hangin lang yung pang tatakip nyo, ha? Yan. Para hindi ganong uminit yung inyong mga alaga dito. At nasa silo nga dapat to mga lods, no? Hindi naarawan. Dahil sa kapag ka masyadong mainit is mabilis lumabo yung tubig dahil minalalagay nga kayong mga pagkain ng crayfish dito, no? Pwede nyo rin to pala mga lods siya sa gulay. Pwede nyo siyang lagyan, no? Base sa experience ko ano mga dapat hindi natin gagawin dito, no? Share ko lang sa inyo sa pag-alaga nga ng crayfish. Una, wag nyo silang i-overfeeding, no? Ang pagpapakain dito is gabi lang or sa umaga lagyan nyo lang konting-konti lang, no? Para hindi nga sila ma-overfeeding. Mas maganda sa gabi at hindi rin gaanong marami yung ilalagay nyong pagkain, konti-konti lang mga lods, no? Kagaya nyan, yan, may mga natira pa sila. Tapos pagka nakita nyong or naamoy nyo yung tubig, no, ang dapat nyong gawin kapag ka mabaho na is palitan nyo na agad, no, or wag nyo nagpaabutin doon sa malabo yung tubig or mabaho yung tubig, no, para hindi nga mamatay ang inyong mga alaga dito. At ang hindi nyo nga dapat gawin ay sinabi ko na kanina, wag nyong ilalagay sa arawan, no, yung nasisikatan ng araw masyado dahil sa sobrang init baka mamatay yung mga alaga nyo. At yung nilalagay ko nga lang pala siya dito sa may bubong siya, no, yan. Or pwede kung kasya naman sa loob ng bahay nyo, pwede nyong ilagay siya, no. Ganun lang po mag-alaga ng crayfish nga mga lods. At sana nakatulong tong video sa inyo, no. At mag-comment lang kayo kung ano pa yung dapat nating gawin or may mga katanungan kayo, suggestion para gawin din natin ng video tutorial nga dito sa ating YouTube channel nga mga lods. At bago yun, may share lang ako sa inyong earning application, no? Na-click nyo na rin at sabay nyo ako mag-register. So kapag na-download nyo na, click nyo lang tong register. And then sa phone number, lagay nyo lang yung phone number, your 6-digit password. And then click mo muna tong send at hintay mo na may mag-text sa yung code or number. Nilalagay mo dito sa verification code, no? And then sa referral ID naman, para swertein ka at para makakuha ka dito ng free, i-type mo lang tong 6852456 no? Kapag katapos na, click confirm. And then every month nga po ay namimigay po sila dito sa magpe-first ng 100,000 and then sa 50 to 80 is 2,000, no? And then may daily bonus rin po sila dito kung saan makakakuha ka ng 1 up to 10 coins daily na pwede mo ilaro dito sa mga laro dito kagaya ng Dragon vs Tiger, color game, ayan. And then paano ka naman dito mag cash in, no? Click mo lang to wallet. And then sa first cash in mo makakatanggap ka ng plus, no? Nasa ibang video ko rin kung paano nga ba mag cash in. Panoorin nyo lang po, no? And then paano ka naman dito kumita nang walang nilalabas na puhunan. So click mo lang tong your agent. And then sa may referral, yan, i-copy mo lang at send mo na sa iyong mga kakilala, kaibigan para kumita ka na rin dito nang walang nilalabas na po.